Hawak ko ang araw at buwan, pumitas ng bituin. Sa mundo, wala nang katulad ko. Panaginip lang. Ngayon, seremonya ng paggising ng Wuhun. Sina Ning Yu at Ning Zheng ay lalahok. Ning Yu, ikaw mauna. Ika-siyam na antas na si Ning Yu. Tunay na siya ang henyo ng Qibao Liu Lizong. Huwag kayong magpuri, mga junior. Nagkataon lang. Pinsan, turn mo na. Huwag mo kaming biguin ngayon. At batang pinuno pa siya. Hindi pa rin siya magigising ngayon. Ang mukha ng Qibao Liu Lizong ay nasira na niya. Sa tingin ko, dapat siyang magbitiw at ibigay sa mas karapat-dapat. Si Ning Yu, dapat ang maging batang pinuno. Bumaba ka na! Huwag ka nang magpahiya! Ning Zheng, pumunta ako para sabihin sa'yo ng personal. Ang kasunduan sa kasal mo sa imperyo ng Tianhun ay kanselado na ngayon. Ang pakakasalan ko ay si Ning Yu. Pinsan, si Shun Er ay akin na. Ako ay taga Qibao, Liu Lizong, ang pinakamagaling na disciple sa henerasyong ito. Natural lang na piliin niya ako. Ning Zheng, ikaw, na ang Wuhun ay hindi pa nagising, isang walang kwenta. May karapatan ka bang pakasalan ako? 30 taon sa silangan. 30 taon sa kanluran. Huwag mong hamakin ang kabataang mahirap. Imposible. Ano? Ano ito? Paano nangyari? Paano ka nagising? Imposible. Ano? Ano ito? Uri ng malakas na atake. Ito pala ay uri ng malakas na atake. Qibao Liu Lita. Imposibleng sa loob ng 1,000 taon ng Qibao Liu Lizong, walang sinuman ang nagising ng attack type na espiritu ng mandirigma. Tiyak na nandaya ka. Tama si Ning Yu. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginamit niya? Maruming pamamaraan. Pinsan, kahit gumamit ka ng daya, ano ang silbi ng paggising ng espiritu ng mandirigma? Ngayon, ako na ang mag-aalis sa iyo sa posisyon ng batang pinuno ng sektang ito. Tapos ka na? Likas na buong lakas ng kaluluwa. Ito ang likas na buong lakas ng kaluluwa. Sa buong kontinente ng Douluo, isa lang sa 100 taon ang lumilitaw. Simula ngayon, Ning Zheng, ang pag-asa ng Qibao Liu Lizong sa loob ng 1,000 taon. Ang sektang ito ay maglalaan ng lahat upang sanayin ka. Ning Zheng, binabawi ko ang sinabi ko. Ang imperyo ng Tianhun at ang kasunduan sa Qibao Liu Lizong ay may bisa pa rin. Suner, ano ang sinabi mo? Di. Akin ka na. Ning Yu, pakiusap mag-ingat ka. Ang kasunduan ko at Ning Zheng ay perpektong tugma. Ning Zheng, alam kong gusto mo akong makasama palagi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Suner, pakinggan mo ako. Hindi ikaw ang nagtanggal ng kasunduang ito. Ako, Ning Zheng, ang hindi gusto sa'yo. Ning Zheng, sa pagkakataong ito ay galit na talaga ako sa iyo. May problema ba ang taong ito sa utak? Ning Zheng, bagamat nagising mo ang espiritu ng mandirigma, wala ka pang singsing ng espiritu. Ang tunay na landas ng maestro ng espiritu ay nagsisimula sa unang singsing ng espiritu. Elder, nagpasya na ako. Bukas ay pupunta ako sa Qingdao Dasenlin upang manghuli ng unang singsing ng espiritu. Huwag magmadali, delikado ang paglalakbay. Ang sektang ito ay magtatalaga ng tao para protektahan ka. Qingwan,
Ito si nakakatandang disipulo Su Qingwan, 29 na antas na Grand Soul Master. Sa pagkakataong ito sa Xingdou Da Senlin, siya ang magpoprotekta sa iyong kaligtasan. Ning Zheng, lumaki ka na. May mga bagay na kailangan mong malaman. Magsalita ka, Elder. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Mapanganib ang paglalakbay na ito, batang pinuno. Mangyaring ingatan ang sarili. Lumitaw na ang kapangyarihan ng buwan. Ay utos ko. Hanapin ang taong may kapangyarihan ng buwan. Buhay o patay. Dapat natin siyang makuha. Ate, dahan-dahan ka nga. Hindi naman ako tatakbo. Batang pinuno, ang Stardew Forest ay puno ng panganib. Alam ko na. Pero ate, nauuna ka sa akin. Natutok lang ako sa iyo. Wala na akong pakialam sa daan. Ano bang kalokohan yan? Ate, ilang taon ka na? 19. Mas matanda ka sa akin ng 1 taon. Kung ganun, hindi na kita tatawaging ate. Tawagin kitang Ate Qingwan. Bahala ka. Ate, sandali. Sa direksyong iyon, may bumabalot sa akin doon. Batang pinuno, ang iyong unang soul ring. Iminumungkahi ko na manghuli lang ng soul beast na 100 taon ang edad. Kahit na puno ang iyong soul power mula pa noong ipanganak, pero wala ka pang karanasan sa labanan. Ate, nararamdaman mo ba? Sa direksyong iyon, may kapangyarihan ng buwan. Katulad ng nasa akin. Malaking lobo ng anino ng buwan. Isang 500 taong gulang na malaking lobo ng anino ng buwan. Iyan na iyon. Hindi pwede. Ang 500 taon ay malayong lampas sa iyong kasalukuyang limitasyon. Kapag inabsorb mo, sasabog ang katawan mo. Ate, ang kapangyarihan ng buwan sa katawan nito ay katulad ng sa akin. Ang soul ring na ito ay natural na para sa akin. Naiintindihan ko na. Pipigilan ko ito. Ikaw naman ang sumugod. Unang soul skill, kabanata ng lakas. Ikalawang soul skill, tunog ng gulo. Ngayon, Ang kapal ng balat. subukan mo ulit. Pipigilan ko ito. Hindi maganda. Pinsan, enjoy mo yan. Ang lakas ng hayop na ito. Napakalakas ng 500 taong kaluluwa. Hindi ako katapat nito. Gino. Paano ko maging isang biktima? Pigilan. Ginoo, ang sugat mo. Ate, nanalo ako. Isang walang kwentang baguhang nagising ang kaluluwa. Pumatay ng 500 taong kaluluwa. Ang pagpatay ay hindi nangangahulugang kaya mong i-absorb. Sakim sa sobra, tiyak na sasabog ang katawan at mamamatay. Ate, ngayon kailangan kong i-absorb ang soul ring. Bantayan mo ako. Dapat magtagumpay. Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Ang una kong soul skill, Moon Slash. Ang lakas ng epekto. Ang lakas ng kaluluwa ng Ginoo ay lumampas na sa level 15. Ningyu, lumabas ka. Nakita na niya ako.
Paano nangyari iyon? Pinsan, maawa ka. Mali ako. Hindi na mauulit. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ningyo, tandaan mo. Hindi kita papatayin ngayon. Dahil apelido mo ay Ning. Pero tandaan mo ito. Kung may susunod na pagkakataon, handa akong lumabag sa bawal ng sekta. Ganyan kanya tratuhin na kaya mong magpigil. Ate, kung pinatay ko siya, ikukulong ka ng matatanda, mamamatay ako sa pag-aalala. Sino? Nagsabing mag-aalala ko? May kakaiba, may pumatay na hangin. Ningzing, batang pinuno ng Seven Treasures Glazed Sect. Sino ka? Tagapagpatupad ng Dark Crystal Soul Hall. Sa utos ng dakilang saserdote, kukunin ko ang iyong buhay. Batang pinuno. 29 na antas na dakilang kaluluwa. Jade Radiance Shaking Scyther. Tama ang impormasyon. Sayang, walang silbi ang suporta sa isang laban. Unang soul skill, Moon Slash. Talagang kapangyarihan ng buwan. Tama ang sinabi ng dakilang saserdote. Ito ay hindi bababa sa santo ng kaluluwa. Hindi ko siya matatalo sa lakas. Ngayon, kayong dalawa, walang makakatakas. Isang puno ng kaluluwa. Ningjeng, pasensya na sa gulat. Moonlight Pavilion. Makikialam din kayo. Sabihin mo sa inyong dakilang saserdote, si Ningjeng ay aming protektado. Kung muli ninyo siyang galawin, ako mismo ang pupunta sa Dark Crystal Soul Hall para makipag-usap sa kanya. Ako si Lu Chenyuan ng Moonlight Pavilion, dakilang puno ng kaluluwa sa antas na Benta Ipor, sa utos ng ating pinuno. Inaanyayahan ko ang batang pinuno na sumali sa amin. Yue Yaogi. Tumatanggap lang ito ng mga halimaw na mga henyo na lihim na organisasyon. Ang lakas ng aura dito, Master. Ang Yu Yaoge ay itinatag 1,000 taon na ang nakalipas bago pumasok ang unang Diyos ng buwan sa langit ng kanyang pangunahing alagad sa ilalim ng trono. Ang mga alagad sa loob ay hindi hihigit sa 100, ngunit bawat isa na lumabas ay naging isang puwersa na yumanig sa kontinente. Ang Panginoon ng bahay sa loob ng 100 taon ay tumanggap lamang ng 7 direktang alagad. Master Ning, nais kang kunin ng Panginoon bilang ika-8 direktang alagad. Pagkatapos ng pagsubok sa pagpasok, maaari kang magpasiya para sa iyong sarili. Master! Ikaw si Master Ning, tama ba? Sabi ni Uncle Lu, darating ka ngayon. Dumating ako kaninang umaga pa upang maghintay sa pintuan ng bundok. Ah, ikaw ay. Ang pangalan ko ay Himyaw OL. Kontrol na uri ng Soul Master. Soul Spirit, ay Blue Silver Grass. Narinig ko na Master, nagising ka ng malakas na atake na 7 Treasures Glazed Tower at sumipsip ng 500 taong gulang na Soul Ring. Master, kunin mo ako bilang tagasunod mo, pakiusap. Susundan na kita. Shenjun, ito si Master Ning. Shen Yun. Level 37 Soul Lord, malakas na atake. Master Shen, pagdating ng batang ito si Miao Ri, ikaw ay naghintay ng 3 taon. Tumahimik ka! Sa Yu Yaoge, ang lakas ang nagsasalita. Bagong dating si Junior Ning, maraming pagkakataon sa hinaharap upang patunayan ang sarili. Si Miao ay hindi bagay sa kung sino man. Master, huwag mo silang pansinin. Si Shen Jun na iyon ay palaging may masamang mukha, matagal ko na silang hindi gusto. Junior Miawer. Ang Master ay nagmula sa malayo, kailangan magpahinga. Maaari mo bang bitawan muna siya? Wow, ang ganda mo. Ano ka kay Master Ning? Asawa. Hindi. Inutusan ako ng sekta na protektahan si Master. Ibig sabihin hindi mo pa siya nakuha, no? Laban, ate. Tama na.
Bata, tumigil ka sa paglalaro. Dalhin mo kami sa tirahan. Upo, Master, sundan mo ako. Limang-daang taong gulang na Moon Shadow Giant Wolf pinatay ng isang bagong gising na Soul Master. Gusto kong makita kung sino ang magmamana ng lakas ng buwan ay anong klaseng tao. Shikshong, nag-usap na kami ni Sushi G. Magkagrupo kaming tatlo. Ang Chinging Cow ko ay control type. Si Sushi G ay support type. Ikaw ay strong attack type. Perpekto. Ano sa'yo, Xiao Zhongzhu? Siyempre, sasama ako sa inyo. Ang galing. Ang ganda. Shikshong, gising. Huwag kang kabahan, bunso. Sinubukan ko lang ang kanyang pagtitiis. Sige, mas kawili-wili siya kaysa sa inaakala ko. Sino ka? Meiji, 3-0, level Soul Venerable, Agility Attack, Soul Spirit, Illusory Spirit Cat. Ikaw, ang hinahanap ko. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang shikshong ko. Little sis, ano ka sa kanya? Ako ang kanyang shimei, ang kanyang alalay, ang kanyang magiging. Basta, huwag mo siyang hawakan. Little sis, ang mga bagay na gusto ko, wala akong hindi nakukuha. Ning Jeng, ang grupo mo ay kulang ng isang agility attack. Ano sa tingin mo sa akin? Si Xiao Zhongzhu ang magdesisyon. Sige. Shikshong, Magsisimula na ang pagsubok. Jeyo Doluo, Elder Kong. Isa sa dalawang title Doluo ng Yueyao Pavilion. Soul Spirit, Void Ruler. Si Elder Kong ay isang title doluo na kumokontrol ng espasyo. Unang pagsubok ng taon. Pareho ang mga patakaran. Protektahan ang Moonlight Stone. Labanan ang mga Soul Guide Puppet Attacks. Kung mas matagal kang tumagal, mas mataas ang iyong rango. Ang rango ang magdedesisyon ng susunod 3 buwang resources sa pagsasanay. Ikasiyam na Soul Skill, Yuezhao Shukong. Ito ang domain ng isang title doluo. Ito ang trial space. Ang mga puppet na ito, bawat isa ay hindi bababa sa antas ng Grand Soul Master. Mag-ingat kayo. Unang soul skill. Green Vine Wrap. Kuya, Unang soul skill, Moon Slash. Unang soul skill. Power Chapter. Unang soul skill, Phantom Claw. Masyadong mabagal. tagumpay. Sobrang dami, hindi ko lahat makontrol. Ikalawang soul skill. Soul Disturbance Sound. Ang mga pangit na ito, walang katapusan. Ikalawang soul skill, Phantom Clone. Meow Air, ako na. Kuya, ikaw lang mag-isa? Unang soul skill, Moon Slash. Unang soul skill. Power Chapter. Ikalawang soul skill.
Green Silver Pierce. Level 19. Kuya, umabot ka na sa level 19. Moonstone plus Moonlight Void bonus. Ang soul power ay lumalaki ng gusto. Huwag mo siyang hawakan. Ang panlabas na interference ay magpapalala lang. Ito ay soul power rampage. Batang Panginoon. Hindi kaya magkakaproblema si Kuya. Ano ito? Isang puppet na antas ng Soul Emperor ito. Lumayo. Ikalawang Soul Skill, nakakagulong tunog ng kaluluwa. Ikalawang soul skill. Ilusyon. Paghahati. Ikalawang soul skill. Asol pilak na pagbutas. Hindi man lang masira ang depensa. Batang Panginoon. Nagkusang loob siyang bumuo ng ikalawang soul ring. Ito ay isang 2,000 taong soul ring. Ang soul power ni Kuya. 27 na antas. Ilang hakbang na lang ay maaari nang maging soul master. Ikalawang soul skill, anino ng buwan. Batang Panginoon, Batang Panginoon, gising. Siya nga ang itinakda ng langit. Kaya pala ang Dark Crystal Soul Palace ay walang tigil sa paghabol. Sino ka? Panginoon ng buwanang pavilion si Junwuye, Ika, 98 na antas, na Super Soul Master. Kung nais ganap na pagsamahin ang ikalawang soul ring sa loob ng kanyang katawan, kailangan pumunta sa lihim na lugar na iniwan ng siyam na kulay na Diyosa. At ngayon siya? 3 buwan. Ang marka ng gasuklay sa kanyang pulso ay pansamantalang pipigil sa paglabas ng soul power. Kung hindi makumpleto ang pagsasama sa loob ng 3 buwan, mababasag ang marka, hindi na maililigtas ng mga Diyos. Umalis na si Kuya ng 3 araw. Saan ba talaga tayo dadalhin ng markang ito? Ayon sa alamat, pagkatapos ng labanan sa Jaling Pass, 1,000 taon na ang nakalipas, ang Nine-Colored Goddess ay gumamit ng mga piraso ng kanyang divine power upang pumasok ng malalim sa Stardew Forest. Life Lake, ang puso ng Stardew Forest. Ngunit walang isang soul beast ang nangangahas na lumapit. Sinabi ng Panginoon ng Tore na ang pamana sa loob ng lihim na lugar ay makatutulong sa akin upang ganap na pagsamahin ang pangalawang soul ring. Dito na. Kuya, ang iyong marka ay sumasabay sa resonance nito. Unang Soul Skill, Chapter of Power. Unang soul skill, Green Silver Bind. Aking damo, ito ay hindi bababa sa 80,000 na taong gulang na soul beast. Unang soul skill, Phantom Claw. Ikalawang Soul Skill, Confusing Soul Sound. Batang Pinuno, hindi ka pa maaaring gumamit ng soul power. Unang soul skill, Moon Slash. Kuya, ang iyong soul power ay nagngangalit muli. Ning Zeng. Ikapito na tagapangalaga ng Dark Crystal Soul Temple, Qin Xiaoyue, ay inutusang kunin ang iyong buhay. Mabilis dumating ang mga tao ng templo ng madilim Talagang na kristal. Naalala ako ng inyong punong pari.
Kung gusto ninyo akong patayin, bakit kayo umatake kanina? Hinarang ako ng halimaw na iyon. Ika, 39 na antas, Soul Lord, strong attack type. May iba pang bagay na hinaluan sa kanyang soul power. May iba pang bagay na hinaluan. Ang galing ng ilong mo. Ngunit tanga ka. Ikaw. Sabi ng punong pari, buhay o patay, basta. Kaya mas mabuting sumunod ka. Para hindi ka mahirapan. Ang laki ng agwat ng Ika, 39 na antas. Kung lalaban ka ng direkta, magpapakamatay ka lang. Kuya, first soul skill. Green Silver Beam. Ang kanyang Dark Crystal Power ay nakakasira ng Soul Power. Second soul skill, Chaos Soul Sound. Hindi mo ba ako makontrol? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hindi bababa sa Ika, 45 na antas. First soul skill, Chapter of Power. First soul skill, Moon Slash. Masyado kang mahina. Nasasayang ang moonlight power sa'yo. Ang dami mong satsat, kayo, mga tao ng templo ng madilim na kristal, puro kayo daldal. Kuya, Young Master. Ningjang. Magsisimula ang Moonlight Trial. Harapin ang iyong inner demon. Saka mo makukuha ang pagkilala ng Moonlight. Hindi, ito ay ilusyon. Ilusyong likha ng pagsubok ng Yuehua. Okay. Lahat ay peke. Walang makakaprotekta sa iyo. Ate, Xiao Zhongzhu. Tumakbo ka na. ate. Ito ay ilusyon. Peke ito. Ito ay ilusyon. Meow Air, huwag kang matakot. Dadalhin ka ng kuya. Kuya, ako. Hindi pa ako naging nobya ng kuya. Peke, lahat ito ay peke. Niloloko niya ako. Niloloko ako ng ilusyon. Huwag kang magsalita. Pumalik ka na. Ito ay ilusyon. Pero paano kung totoo ito? Masyado akong mahina. Wala akong kwenta. Palagi na lang. Ang pinakamalaking takot mo ay hindi kamatayan. Ay ang kawalan ng magagawa. Ay... Ningjeng, hindi ka naniniwala sa sarili mong lakas. Bakit ka pa lumalaban? Naging wala akong kwenta noon. Dahil naging walang silbi ako. Nalaman ko na ang lakas ay hindi para ipagmayabang. Ito ay para protektahan. 7 Treasures, Glazed Pagoda ni Ninjeng. Nag-convert sa attack type, hindi nakadepende sa intensyong pumatay, kundi ang pusong tagapagtanggol. Nasira na ang demonyo. Ang kapangyarihan ng Moon Shadow ay para sa iyo. Naka-level up na ako sa level 30. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Sige, hanapin mo ang iyong mga kasama. Sa susunod na magkita tayo, sana ay magagawa mo ng liwanagan ang maraming tao. Tagapagmana ng Pojen Xuanying Spear, dalhin ang sekta, nasaan ang iba. Walang matitira sa mga lumalaban. Tatay, nanay! Mula ngayon, Ikaw ang 7th Garrison General ng Darkgold Soul Palace. Kapag sapat na ang lakas mo, pwede mo akong patayin. Pero bago iyon, ikaw ang aking payback. Jin Xiao Yue.
Si Qin Xiaoyue ay akin, Ning Zheng. Lumabas ka! Akin ito! Ang aking alaala. Noong bata ako, tuwing gabi, pareho ang panaginip ko. Hindi ako takot pumatay. Ang kinakatakutan ko ay wala akong mahawakan. Xiaoyu. Tingnan mo. Nandito naman ako, di ba? Ikaw, halika rito. Natukoy ang Dark Gold, power itinuring na isang mananakop. Bakit may 25 daong dito? Ito ang tagapangalaga ng lihim na lugar. Halimaw na espiritu na 1,200 taong gulang. Ang kapangyarihang ito, ang aking Dark Crystal Power ay pinipigilan niya. Dala ko ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan. Hindi ako nito inaatake. Sumilong ka sa likod ko. Umalis ka. Ito ay dinala ng aking Dark Crystal Power. Hindi ito tungkol sa iyo. Subukan mong magsalita pa ng basura. Unang soul skill. Hiwa ng buwan. Ikalawang soul skill, Moon Shadow. Baliw! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sabihin na lang nating pakikialam ko iyan. Wala akong ibang kakayahan, maliban sa pakikialam sa mga bagay-bagay. Kaya mo bang tumayo? Ang Dark Crystal Power ay bumabalik sa akin. Hindi ko na ito makontrol. Yakapin mo ako, yakapin mo ng mahigpit. Ningjeng, noong ako ay 7 taong gulang. Ganon din si tatay. Karga ako, tumakbo palabas, mula sa apoy. Ano bang lihim na lugar to? Buksan. Qin Xiaoyue, gising, huwag matulog. Hindi tumitigil ang dugo. Hindi pwede ito. Ito. Saan ito? Stardew Forest. Nakatakas tayo. Marunong ka rin nito? Kahit pangit, okay lang. Basta tumigil ang dugo. Bakit ka? Bakit? Papatayin kita. Bakit mo ako iniligtas? Gusto ko lang, bawal bang magligtas ng magandang babae, at saka hindi mo naman ako nasaktan? Tanga. Ano? Hinahabol tayo nito. Sasama ako sa iyo. Ngayon hindi mo mahawakan ng maayos ang baril. Dito ka lang maghintay. Gusto mo siyang saktan? Patayin mo muna ako. Unang soul skill, Moon Slash. Ningzeng, Huwag lumabas, okay lang ako. Ikalawang soul skill, Moon Shadow. Salo, Soul Fusion skill. Paghatol ng buwan. talagang napakatanga mo. Gising na, umuwi na tayo. Naghihintay sa akin sina Qingwan doon. Hindi ako sasama sa'yo umuwi. Saan ka pupunta? Dark Crystal Soul Hall. Babalik ka pa ba? Ang utos sa akin ng High Priest ay patayin ka. Hindi ako babalik. Magpapadala siya ng iba. Ito ang token ng 7th Garrison General. Kung makatagpo ka ng ambush ng Dark Crystal Soul Hall, ipakita mo ito, hindi ka nila gagalawin. Qin Xiaoyue. Bakit mo ako tinutulungan?
Hindi ba ang misyon mo ay patayin ako? Ito ay utang ko sa'yo. Bakit hindi pa bumabalik si kuya? Isang araw at isang gabi na. Bakit ka nagmamadali? Matibay ang buhay niya. Siyempre hindi ka nag-aalala. Ilang araw pa lang kayo magkakilala. Ako at si kuya ay. Kuya, Masakit, masakit, dahan-dahan lang. Young Master, ang sugat mo. Okay lang, gas-gas lang. Kaya kayong dalawa ay nasa mystical realm ng isang araw at isang gabi. Anong nangyari? Ang token ng Dark Crystal Soul Hall, iniwan niya sa akin, at nagawa namin ang Soul Fusion Technique. Soul Fusion Technique. Bakit? Ako at si kuya ay walang Soul Fusion Technique. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Mula ngayon, magdagdag tayo ng 1 oras ng pagsasanay araw-araw. Ang Soul Fusion Technique ay nangangailangan ng 2 kaluluwa na lubos na magkatugma. Maganda na ang Young Master at siya ay nagtagumpay. Ako ay masaya para sa Young Master. Gusto mo bang subukan sa ate? Ang aking Phantom Cat ay napaka-flexible. Anong ginagawa mo? Pumila ka. Ako ang nauna. Gabi na. Bumalik muna tayo sa Moonlight Pavilion. 3 babae, 1 palabas. Tama si Laolu. Talagang magulo kapag maraming babae. May utos ang Panginoon ng pavilion. Si Ning Zheng lang ang papasok. Panginoon, ang iyong katawan. Kapag tumatanda, may mga pagkakataon na hindi maganda ang pakiramdam. Third Soul Ring, 10,000 hanggang 20,000 taon. Maganda. Panginoon, ang Dark Crystal Force. Bakit may Dark Crystal Force sa loob mo? 10 taon na ang nakalipas. Nakipaglaban sa akin ang High Priest ng Dark Crystal Soul Hall. Ang aking soul power ay halos hindi na mapigilan. Ning Zheng, wala na akong maraming oras. Gashu, ang iyong sugat. Huwag magmadali. Darating ang araw na haharapin mo ang templo ng itim na kristal. May ilang bagay na kailangan mong malaman. Ang paraan ng pagsasanay ng templo ng itim na kristal ay ang paggawa ng mga Soul Master at Soul Beast bilang itim na kristal. Sa pagsipsip ng kapangyarihan mula sa itim na kristal at gamitin ito para sa sarili. Ngunit ang kapangyarihan ng itim na kristal ay babaliktarin ang katawan at gagawing itim na kristal ang host. Gagawin din ang sarili bilang itim na kristal. Tinatawag nila itong pagbabalik sa pinagmulan. Ang kasalukuyang High Priest ng templo ng itim na kristal ay nagngangalang Lang Shi. Siya at ako ay dating magkaklase. Noong panahon ng kaguluhan sa Yuyao Pavilion, tinanggihan niya ang isang hampas para sa akin. Mula noon, nawala ang kanyang lakas ng kaluluwa. Umalis siya ng walang paalam. Pagkalipas ng 10 taon, naging High Priest siya ng templo ng itim na kristal. Ang kapangyarihan ng itim na kristal ay talagang naibalik ang kanyang lakas ng kaluluwa. Ngunit ginawa rin siyang matigas ang ulo, marahas, at walang pakundangan. Para sa mga Soul Master na katulad ng antas ni Ning Zheng, ang mga tao ng templo ng itim na kristal ay halos hindi matalo. Sa pamamagitan lamang ng pag-evolve ng 7 kayamanang makinang na tore sa siyam na kayamanang makinang na tore saka magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Paano i-upgrade? Matinding hilagang ice field. Tanging ang mga nakapasa sa buwan ng pagsubok ang makakahanap ng pasukan. Pupunta ako. Huwag magmadali. Ang iyong Third Soul Ring ay kakasipsipa lang, hindi pa matatag ang pundasyon. Magpahinga ng ilang araw sa Yuyao Pavilion at patatagin ang iyong lakas bago umalis. Wala yun, lumang karamdaman. Humayo ka, anak, mahaba pa ang daan. Mangyaring. Si Ning Yu pala. Gabi na. Anong kailangan mo? Kumusta ang pagsasanay mo kamakailan? Salamat sa biyaya ng Elder. Ako ay nakalampas na sa antas 20. At malapit nang manghuli ng aking pangalawang Soul Ring. Magaling. Ang batang Ning Zheng ay nagising bilang isang malakas na atake na martial soul. Lumakas ng husto ang kanyang lakas. May pagtutol ka ba sa iyong loob? Hindi po, Elder. Si Ning Zheng ay may likas na talino. Ako ay nahihiya kung ikukumpara. Mabuti kung ganyan ang iniisip mo. Sa pagitan ng mga magkakamag-anak, ang pinaka-ipinagbabawal ay ang pag-aaway. Elder, may isang bagay ako na hihilingin. Sabihin mo. Gusto ko sanang hiramin ang iyong lakas ng kaluluwa.
Ningyu, ikaw. Elder, ako ang pinili ng tadhana. Binabati ang High Priest. Magaling ang ginawa mo. Ang ikatlong singsing ng kaluluwa ay matatag na. Oras na para umalis patungo sa matinding hilagang yelo. Ate, ang gabi na. Prinsipe, mag-isa ka bang pupunta sa matinding hilagang yelo? Mapanganib ang matinding hilagang yelo. Maaaring pumunta rin ang mga tao ng madilim na kristal na templo ng kaluluwa. Mas madali akong makakatakas kung mag-isa. Kaya hindi mo balak magsama ng kahit sino? At hindi rin ako isasama? Ate, ako. Palagi kang ganyan. Alam kong ayaw mo kaming madamay. Pero naisip mo ba, kung mag-isa ka, ako ay, Ate, hindi kita pipigilan. Pero maaari mo bang, ate, ano ang gusto mong sabihin? maaari mo ba akong isama? Sige. Kayo. Kuya, gusto mo na naman palihim na umalis? Kung hindi ko lang napansin na wala si Chingwan sa kwarto, hindi ko malalaman na ang prinsipe ay may balak na tumakas kasama ang isang magandang babae bago sumikat ang araw. Pupuntahan ko rin ang matinding hilagang yelo. Kuya, nangako ka na. Magsasanay tayo ng teknik ng pagsasanib ng espiritu. Malamig sa matinding hilagang yelo. Walang masama kung may magpapainit ng kama, di ba? Hindi ikaw ang nauuna sa pila para magpainit ng kama. Nene, ang pagpapainit ng kama ay pag-usapan natin kapag malaki ka na. Ako ay malaki na. Sige, lahat kayo sasama. Natatakot na ako sa inyo. Yehe. 3 babae. Ang paglalakbay patungong matinding hilagang yelo ay mas mahirap pa siguro kaysa sa lihim na lugar. Ate, ano ang problema? Ang mga estudyante ng sekta ng 7 hiyas na kristal ay sunod-sunod na nawawala sa loob ng 3 araw. Kaninang madaling araw, natagpuan ang bangkay ng isa sa kanila. Ang kanyang buong kapangyarihan ng kaluluwa ay naubos. Madilim na kristal na templo ng kaluluwa. Ang proteksiyong bilog ng sekta ng prinsipe ay nasira mula sa loob. Bakit nakapatay lahat ng ilaw? Sa sekta namin, hindi pinapatay ang ilaw sa gabi. Tumigil ka. Pang-ilan na ito? Pangatlo na. Naubos ang buong soul power. Ano ba talaga ito, batang pinuno? Nasaan ang punong elder? Tinanong kita, nasaan ang punong elder? 3 araw na siyang hindi nakikita. Ang huling nakakita sa kanya ay si Kuya Ningyu. Batang pinuno, hindi namin masabi. Ningyo, ikaw na naman. Jeng, ano ito? Ang core ng formation ay binago mula sa loob. May isang taksil na naglagay ng kapangyarihan ng Dark Crystal. Sino-sino ang posibleng may access sa core? Punong elder, ako. At si Ningyo. Minahal siya ng punong elder mula pagkabata. Ang araw-araw na maintenance ng protection formation. Lagi siyang kasama sa paggawa nito. Ang taong huling nakakita sa punong elder. Siya ring iyon. Hahanapin ko siya. Manatili ka rito. Kung may anumang pagbabago, tawagan mo ako agad. Mag-ingat ka. Pinsan, ang gabi na. Bakit mo naisipang pumunta rito? Nasaan ang punong elder? Hindi ko rin siya nakita ng ilang araw. May nangyari bang hindi maganda? May nakakita sa iyo 3 araw na ang nakalipas na pumunta sa tirahan ng punong elder. Tinawag ako ng punong elder para tanungin ang progress ko. Uminom lang ng tsaa at umalis na ako. May problema ba, pinsan? Narinig ko na nasugatan ang kamay mo. Tingnan ko nga. Magpagaling ka ng mabuti. Jeng, may natuklasan ka ba? Ano yon? Mga piraso ng Dark Crystal. Ang nasa ibabaw ay ang soul power ng punong elder. May nagpasok ng lobo sa loob. Hindi pa lumayo. Mabilis mong nahanap ang ebidensya, pinsan. Ang Dark Crystal Shard na nalaglag mo. May soul power ng Grand Elder. Ningyu, hindi ka makakatakas. Dahil alam mo na, hindi na kailangang magpanggap.
Ang lasa ng Dark Crystal Power. Gusto mo bang tikman, pinsan? Unang soul skill. Dark Crystal Thrust. Unang soul skill, Moon Slash. Moonlight Power. Tama ang sinabi ng High Priest. Ito dapat ay akin. Ikalawang soul skill. Dark Crystal Bin. Azeng, Ikatlong soul skill, Moon Eclipse. Anong soul skill ito? Saan man sumikat ang liwanag ng buwan, lahat ng anino ay hindi makakapagtago. Ningyu, huwag kang magmatigas. Natalo ka. Natalo sa pinsan. Akala mo ba tapos na ito? Ang buhay ko ay nakatali na sa protection array. Patayin mo ako, ang hukbo ng Dark Crystal Soul Hall. Ngayong gabi ay madudurog ang 7 Treasures Glaze Sect. Pinsan, hindi mo ako kayang patayin. Bitawan mo ang pagkakatali sa mata ng array. Ito ay isang bawal na inilagay mismo ng dakilang pari. Kung mamatay ako, masisira ang mata ng array. Gusto mo bang subukan? Pinsan, hulaan mo kung ano ang huling naisip ng dakilang matanda bago siya mamatay sa huling sandali? Nalaman ba niya na mali ang kanyang pinagkatiwalaan? Bakit? Bakit ikaw, isang walang kwenta, ay may lahat? Pero ngayon, hindi mo ako kayang patayin. Kung patayin mo ako, ang 7 kayamanang liuli na sekta ay magiging kasama ko sa libing. Hindi mo kaya. Ha 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 ha. Ikulong siya sa piitan, 3 antas ng selyo. Ang mga matatanda ay magbabantay ng salitan. Walang pahinga kahit isang sandali. Natagpuan ko. dugo ng tagapagtaguyod ng lakas ng liwanag ng buwan. Gamitin ang dugo bilang gabay. Kasama ang siyam kulay na kristal, ay muling mag-aapoy sa formation. Aayusin ang mga runa. Uuna na ako. Sinabi mo na isasama mo ako. Sige. Sapat na ba? Sapat. Pansamantalang naging matatag. Batang pinuno, gaano katagal ito tatagal? 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, tiyak kong makukuha ko ang siyam kulay na kristal. Ang mga tao ng Dark Crystal Soul Temple ay nauna na. Pumasok sa yelong-yelo bago kayo ng isang hakbang. Hindi ka hahayaang buhay na bumalik ni Langshi. Mag-ingat. Dumating ka para magpaalam? Kukunin ko ang siyam kulay na kristal. Pinsan, hindi ka nababalik. Ang hilagang yelong-yelo ang iyong libingan. Tapos ka na? Kung tapos ka na, mabuhay ka ng maayos. Hintayin mo akong bumalik at ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kamatayan. Ang lamig, sobrang lamig. Maging yelo na ang chingin grass. Hindi pa gumaling ang sugat. Huwag mong pilitin. Ikaw kaya? Hindi naman ako ginaw. Ice Crystal Bear. Soul Beast ng North Pole Icefield. Unang soul skill chingin bean. Sobrang malas. Hindi bagay sa akin ang lugar na to. Hindi bagay ang sobrang lamig. Hindi bagay sa plant type. Umatras ka. Bilis ko rin ay napipigilan. Unang soul skill, Chapter of Strength. Unang soul skill, Moon Slash. Makapalang balat, ulitin natin. Ikatlong soul skill, Lunar Eclipse. Makapalang balat, pero duwag. Tumakbo na agad. Dugo na naman. Sinabi ko sa'yo na huwag pilitin. Okay lang talaga. Kuya, noong nasugatan ka dati, ganon din ba ni bandage ni Ate Sue? Bata, tumahimik ka sa mga oras na ganito. Napakalalim, may liwanag sa ilalim. Ano yung 7 kulay na liwanag? Bagay na iniwan ng 9-colored goddess. Tulad nga ng iyong moonlight power.
Ang entrance ng Eternal Night Canyon ay nasa ilalim. Ano pang hinihintay? Tara na. Mas malamig ng 10 beses ang yelong ito kaysa sa labas. Ito ang siyam na kulay na mahiwagang kristal. Isang sagradong bagay na tinatakan mismo ng siyam na kulay na Diyosa. Ikalawang pagsubok. Puso ng labis na lamig. Anong ibig sabihin? Ang dami-dami naman. Bawat isa ay may aura ng antas ng hunsong. Maghiwa-hiwalay. Unang soul skill. Asol pilak na pagbalot. 10,000 taon na misteryosong yelo. Unang soul skill. Kabanata ng lakas. Unang soul skill, putol ng buwan. Kuya, hindi maubos ang mga puppet na ito. Patuloy silang nagmumula sa pader ng yelo. Kung hindi sasakupin ng bitak, kahit ilang patay, wala ring silbi. Sobra na, hindi na kaya na isa-isa ang pagtakip. Ikatlong soul skill, eclipse ng buwan. Ang eclipse ng buwan ay nakakapagpabagal lang. Ano ba talaga ang mga puppet na ito? Ikalawang soul skill. Gulong tunog ng kaluluwa. Ningzeng. Ikalawang soul skill, anino ng buwan. Gumagana, kuya. Ang dugo mo ay kayang takpan ang bitak. Tama na. Kung magpapatuloy kang magdugo, hindi mo kakayanin. Hindi nila inaatake si Ate Su. Ang pagsubok na ito ay tinatawag na puso ng matinding lamig. Ang kanyang presensya mismo ay isang proteksyon. Kaya hindi siya pinapansin ng mga puppet. Ginoo, hindi na ako makatiis. Ginoo, ikaw ay dumudugo. Ayos lang. Gusto ko ring protektahan si Ginoo. Pangalawang soul skill. Berdeng pilak na tusok. Naubos na ang kanyang soul power. Sa ganitong matinding lamig, kung walang soul power, mamamatay siya sa lamig. Sa loob ng isang kapat ng oras, mamamatay siya sa lamig. Ako na. Huwag mo akong hawakan, konti na lang ang soul power mo. Ito ay Hindi sa pamamagitan ng moonlight para umatake, kundi sa pamamagitan ng moonlight para protektahan. Ningjeng, ikaw mismo ay malapit ng hindi makatiis. Hindi ko na mapigilan. Ningjeng! Ningjeng! Ang paghinga ni Miao-or ay naging matatag. Ningjeng. Akala ko mamamatay na ako dito ngayon. Ito ay Pumasa ka sa pagsubok. Puso ng matinding lamig. Hindi ito nagiging matigas sa lamig, kundi sa gitna ng lamig, handang mag-alab para sa iba. Pumasa si Ningjeng sa pagsubok. nagawa na. Ika-4 na soul ring. Kuya, bakit ang dami mong dugo sa mukha? Huwag mag-alala, hindi ito akin. Sinungaling ka. Huwag hawakan. Malamig. Biglang tumataas ang soul power ni Ajeng. Ika, 45 antas. Ika-4 na soul ring, 15,000 taon. Ang bilis naman ng paglaro up na ito. Ika-4 na soul skill, saplot ng malamig na buwan. Kaya nitong hadlangan ang antas ng soul doluo na atake. Kuya, bakit ang hina ng boses mo? Okay lang, uuwi na tayo. Ningzeng! Ningzeng! Ubos na ang soul power niya. Pero hindi siya patay. Pero hindi alam kung kailan siya magigising. Kuya, gising ka. Sinabi mo kanina na uuwi na tayo. Ang natitira niyang soul power ay ibinigay lahat sa iyo. Kuya, ang tanga mo naman. Gigising siya. Umuwi na tayo. Nagising ka.
Gaano ako katagal nakatulog? Mahigit kalahating oras. Huwag kang gumalaw. Sobra ang pagkakagami mo ng iyong espiritu. Sabi ni Meiji, kailangan mong magpahinga ng hindi bababa sa 1 oras bago ka makagalaw. Sabi ni Sue, ibinigay mo lahat ng natitira mong espiritu sa akin. Paano kung hindi ka magising? Ano ang iyong iniiyak? Matibay ang buhay ng iyong kapatid, hindi siya mamamatay. Tulungan mo akong tumayo, hindi tayo dapat magtagal dito. Ang mga tao ng templo ng madilim na kristal na kaluluwa ay darating anumang oras. Mag-ingat. Ginoong Ning, matagal ka na naming hinihintay. Tama ang hula ng High Priest. Sabi niya, lalabas ka ngayon mula sa misteryosong lugar. Ubos na ang iyong espiritu. Ang ilang mga babae ay halos ubos na rin. Mga kapatid, sinabi ng High Priest, iwanan ang buhay ni Ning Zheng. Ang ilang mga babae ay maaari nating gamitin para sa ating kasiyahan. 30% ng espiritu. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Bumalik ka at sabihin sa High Priest na ako ang magpoprotekta sa buhay ni Ning Zheng. Papatayin ko ang sino mang dumating. Papatayin ko ang 10 kung 10 ang dumating. General Ching Chin, hindi ba ikaw ay ipinadala ng High Priest? Hindi ko uulitin ang aking sinabi. Ginamit mo ba ang token? Hindi. Mabuti iyan. Mula ngayon, Ning Zheng, aalis ako sa templo ng madilim na kristal na kaluluwa. Ang buhay na ito ay para sa iyo. Hindi titigil ang dakilang saserdote. Bumalik muna tayo sa sekta. Binatang Panginoon, ang siyam na kulay na mahiwagang kristal. Nakuha na. Ganap ng gumaling. Mas malakas pa kaysa dati. Ang kapangyarihan ng siyam na kulay na mahiwagang kristal ay sumanib na. Ang madilim na templo ng kristal ay nais muling isulat mula sa loob. Imposible yon. Bumalik na ang pinsan. Bumalik na at naayos na ang proteksiyong aray. Mas malakas pa kaysa dati. Kung gayon, gawin mo. Patayin mo ako para ipaghiganti ang dakilang matanda. Gawin mo na. Hindi mo ba ako galit? Pinatay ko ang dakilang matanda. Sumama ako sa madilim na templo ng kristal. Ang posisyon mo bilang batang Panginoon ay muntik ng akin. Halika. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang patayin ang isang nakakulong sa ang basura sa piitan. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Ano? Ang mga outpost ng madilim na templo ng kristal sa kontinente. Ilan ang alam mo? Sabihin mo. Ning Zheng, mas matindi ka sa akin. Ang hindi ako patayin ay mas masakit kaysa patayin ako. Bago mamatay ang dakilang matanda, ang huli niyang tinawag ay ang pangalan ko. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya makapaniwala na ako ang gumawa. Galit ako sa kanya. Pero Ning Zheng, ito ay dahil lahat sa iyo. Sinasabi mo ito para patayin kita. Gusto kitang makita na nagdurusa tulad ko. Kung gayon, nagtagumpay ka. Pero hindi kita papatayin. Dito ka sa piitan. Araw-araw na naririnig ang tunog ng proteksyong aray. Iyon ang dakilang matanda, ang siyam na kulay na selyong panlaban sa kasamaan na inukit niya mismo. Gusto kong marinig mo ito, para maalala mo ang dakilang matanda. Hindi ka sasagipin ng dakilang saserdote. Hindi ka sasagipin ng madilim na templo ng kristal. Wala ka man lang karapatang mamatay. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ning Zheng, ang madilim na templo ng kristal ay nagsimula ng kumilos. Hangganan ng imperyo ng Tianhun, 3 maliliit na sekta ang nawasak sa isang gabi. Kagabi, bandang hating gabi, may 4 pang sekta ang sabay-sabay na inatake. Sinimulan na nilang Xi ang pag-atake. 4? Sabay? Kanyang nililinis ang kontinente. Una niyang aalisin ang mga maliliit na sekta sa paligid. Puputulin niya ang pinagmumulan ng mga taga-saklolo ng Kibao Liuli Sect. Pagkatapos, titipunin niya ang kanyang mga hukbo para salakayin kayo. Ning Zheng, wala ka ng 7 araw. Paano ang Yueyao Pavilion? Huwag kang mag-alala. Hindi pa niya kayang salakayin ang Yueyao Pavilion sa ngayon. Ipunin mo ang lahat ng lakas na kaya mong tipunin. Kibao Liuli Sect, Tianhun Empire, lahat ng handang pumanig sa iyo. Ning Zheng, isa lang ang pagkakataon mo. Nakapagpadala na ng liham para sa tulong, Batang Pinuno, Tianhun Empire, Shrek Academy, Xiangjia Sect, ipinadala sa lahat ng kilalang kapangyarihan sa kontinente.
Ang mga sagot, Ang Shrek Academy ay napakalayo sa atin. Kung makakapanatili ang Kibaw Liuli Sect ng kalahating buwan, handang silang tumulong. Changjia Sect. Sabi nila, ang Kibaw Liuli Sect ay isang support type na sekta. Walang halaga para kumbinsihin. Anong ibig sabihin ng walang halaga para kumbinsihin? Nag-iisa siyang humarap sa lihim na lugar ng Hilagang Yelo. Bulag ba sila? Tianhun Empire. Si Prinsesa Shuner ay gustong makipag-usap ng personal. Ningjeng, tagal na kitang hindi nakita. Makakapagpadala ng hukbo ang Tianhun Empire. 30,000 piling mga Soul Master. Ako mismo ang mamumuno. Ano ang kondisyon? Ibalik ang kasunduan at pakasalan mo ako. Imposible. E di palitan natin. Ang Kibaw Liuli Sect ay magpapasakop sa Tianhun Empire. Pagkatapos ng digmaan, ang Kibaw Liuli Sect ay magiging isang vassal na sekta ng Tianhun Empire. Imposible rin. Ningjeng, unawain mo ang sitwasyon. Ang Dark Crystal Soul Palace sa loob ng 7 araw ay darating sa pintuan ng iyong bundok. Kaya mo bang harangan? Ang 30,000 piling hukbo ang pinakamataas na maibigay ng aking ama bilang pinakamalaking pusta. O pakasalan mo ako, o magpasakop. Walang ikatlong opsyon. Kaming Kibaw Liuli Sect ay hindi kailanman magpapadala sa pamimilit. Ningjeng, hindi ako pumunta ngayon para magmakaawa sa iyo. Prinsesa ako. Ang pagbibigay sa iyo ng pagkakataong pakasalan ako ay isang pribilehiyo para sa iyo. At naglakas loob ka pang tumanggi? 30,000 piling hukbo, kapalit ng iyong pagsuko. Ayaw mo, hintayin mong malipol ang Kibaw Liuli Sect. Gusto kong makita kung kaya mong harangan ang libu-libong hukbo ng Dark Crystal Soul Disciples. Ningjeng, ngayon, kung magmakaawa ka sa akin, hindi pa huli ang lahat. Azheng, bakit hindi ka pumayag? Isang beses na pagyuko ng ulo, may susunod pa, at pakakasalan mo siya. Ang Kibaw Liuli Sect ay magiging isang alipores ng Tianhun Empire. Pagsuko, kahit ang pangalan ng sekta ay hindi mapapanatili. Batang pinuno, nandito ako. May utos ang dakilang saserdote, walang iiwan sa 7 Treasure Glazed Sect. Hindi natatagal ang proteksyong hadlang. Ngayon na ang Huwag kang araw. mag-alala, batang pinuno. Tutulungan kita. Ika-4 na Soul Skill. Extreme Cold Moon Curtain. Ngayon na. Nagpadala ng mensahe si dakilang saserdote Qin Xiaoyue. Ang mga taksil ay dapat mamatay. Kung kaya niya, siya mismo ang kumuha. Batang pinuno, ang iyong domain ay hindi magtatagal kapag naubos na ang iyong soul power. Ang mga babaeng nasa likod mo, aalagaan naming mabuti. Kuya, ang dalawang ito ay bahala na kami. Huwag mo akong alalahanin. Ingatan mo ang iyong domain. Kaya mo bang lumaban? Kaya. Soul Fusion Skill. Paghatol ng buwan. Hindi kayo palalampasin ng dakilang saserdote. Habulin ba natin? Hindi na kailangan. Hayaan siyang magbalita. Sina? Ang Feng Lei Tang sa ilalim ng Shenfeng Academy. Ang Shui Yunzong na bahagi ng Tianshui Academy. Nabalitaan nila na ang Kibaw Liuli Zong ay nakayanan ang pag-atake ng Anjing Hundian, kaya lumapit sila para sumama. Sumama. Ang Anjing Hundian sa buong kontinente, pumapatay at nagpipino ng kristal kahit saan. Nakayanan ng Kibaw Liuli Zong natin ang pagsalakay ng 3 general na tagapagbantay. Sa isang gabi, kumalat ang balita sa kalahati ng kontinente. Ang Anjing Hundian ay nagwawasak sa kontinente. Nawasak ang 3 sekta sa isang gabi. Kahapon, ang Kibaw Liuli Zong pinatay ang 3 at 4 na general at tinaboy ang 5 general, ang unang tagumpay ng kontinente. Laban sa Anjing Hundian ay mula sa Kibaw Liuli Zong. Ningjeng, batang pinuno, kaming lahat ay pinilit ng Anjing Hundian sa isang sulok. Handa ang Feng Lei Tang na sumunod sa iyo. Handa ang Shui Yunzong na sumunod sa iyo. Kami, ang alyansa ng mga malalayang mandirigma, ay handang sumunod sa iyo. Batang pinuno. Ang alyansa ay nangangailangan ng isang general. Ang mga taong ito ay parang buhangin. Kung bumalik ang Anjing Hundian, muli tayong mapapawi. Mangyaring tanggapin ang posisyon ng punong general. Batang pinuno, pinangunahan mo kaming ipagtanggol ang sekta. Kaya mo ring pangunahan ang alyansa na ipagtanggol ang kontinente. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan, kuya. Ang aking sibat ay para lang sa iyo.
Tumayo kayong lahat. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Pangunahan ko ang alyansa na wasakin ang Anjing Hundian. Mabuti. Ang pressure na ito. Dumating na ang isang Diyos. Paumanhin, sino po kayo? Ako ang Diyosa ng buwan. Ang marka ng gasuklay sa iyo ay isang sinag mula sa aking liwanag na ibinigay ni Nine Colors. Inakay kanya hanggang ngayon. Ngayon, nakatayo ka sa harap ko, kaya karapat-dapat ka na. Ningjeng ng Kibaw Liulizong, bumabati sa Diyosa ng buwan. Balak kitang piliin na magmana ng aking posisyon. Sumama ka sa akin sa mundong Diyos para magsanay. Tumanggi ako. Alam mo ba kung ano ang tinatanggihan mo? Ilang duluo na nasa hangganan? Sa buong buhay nila ang hinihiling lang ay isang posisyong Diyos. Kuya, naging Diyos ka na. Sa buong kontinente, isa lang sa ilang daang taon. Nabaliw ka na ba? Isipin mong mabuti, ang ganitong pagkakataon, may mga taong naghihintay ng buong buhay, hindi man lang dumating. Naniniwala ako sa desisyon ng batang pinuno. Kibaw Liulisek, kakadepensa ko lang, ang Dark Crystal Soul Palace ay nakatitig ng may panganib. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa mga ito? Masyado akong nagtagal sa kaharian ng mga Diyos. Ang huling tao na dinala ng buwan ng liwanag sa harapan ko ay ganoon din ang pinili. Hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng dalawang pagsubok ng Diyos. Kung makapasa ka sa dalawa at maging isang pinnacle doluo, ang posisyon ng Diyosa ng buwan ay sa iyo pa rin. Sige. Huwag mo akong patagalin. Highness, bumagsak na rin ang silangang pader. Hindi na kayang ipagtanggol. Umatras na kayo. Saan ako aatras? Sa likod ko ay 300,000 sibilyan. Kung aatras ako, ano ang mangyayari sa kanila? Ilang tao pa ang makakalabas? Wala pang 20 kabalyero. Piliin ang pinakamabilis. Pumunta sa Kibaw, Liuli Sect, hanapin si Ningjeng, sabihin sa kanya. Highness, ano ang sasabihin ko? Hilingin na magpadala siya ng tropa. Highness, kami na ganito. Ang pagtrato sa Kibaw Liulisek ngayon, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Alam ko kung ano ang sinabi ko. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin. Sabihin mo sa kanya, dati, ako si Shuner ay bulag. Ang pagpapawalang bisa ng kasal at pag-insulto ay kasalanan ko. Ngunit ang 300,000 sibilyan ng Tianhun Empire ay walang kasalanan. Hilingin sa kanya na iligtas ang 300,000 na buhay bilis. Highness, Zeng, kung ililigtas mo ang aking mga tao, ako mismo ay mag-alay ng buhay ko bilang patawad. Batang Pinununing, ang kabisera ng Tianhun Empire ay sinasalakay ng Dark Crystal Soul Palace ng buong lakas Prinsesa Xuner ay kasama ang natitirang tropa na nagtatanggol sa palasyo hanggang kamatayan. Hinihiling naming iligtas ninyo ang mga mamamayan. Prinsesa Shuner siya dati ay nagdala ng 30,000 elite para manakot sa pamamagitan ng puwersa. Ngayon siya mismo ang nangangailangan. Kaming mga sekta ay noong pinaslang ng Dark Crystal Soul Palace, nasaan ang Tianhun Empire? Ngayon sila mismo ay napalibutan na alala ang alyansa? Kuya, siya dati ay pinahiya ka sa harap ng buong sekta. Ngayon, siya ay naglakas loob na magpadala ng tao para humingi ng tulong. Wag. Nakita ko na ang mga depensa ng kabisera ng Tianhun Empire. Ang panloob na pader ay tatagal ng kalahating araw lang. Ano ang sinabi niya? Sabi ng Highness, dati siya ay bulag, ngunit ang 300,000 sibilyan sa kabisera ay walang kasalanan. Hinihiling sa batang pinuno iligtas ang 300,000 na buhay. Magpadala ng tropa. Buong biyahe akong nagpigil, sasabihin ko na. Hindi kita matalo. Pero hindi ako sang-ayon. Ganon siya sa'yo. Bakit kailangan pa namin siyang iligtas? Kung ayaw mo, pwedeng hindi ka sumama. Sinong nagsabi? Pupunta ako. Pupunta ako para murahin siya. Pagkatapos mong magmura, tandaan mong iligtas siya. Alam ko na. Nakakainis. Tara na. Prinsesa Xuner, may utos ang dakilang saserdote. Walang maiiwan sa maharlikang pamilya ng imperyo ng Tianhun. Ang mga sibilyan sa likod mo, pwedeng ibigay sa mga kapatid para gawing kristal. Ibaba mo ang iyong espada at sumuko. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ang nasa likod ko ay mga mamamayan ng imperyo ng Tianhun. Ako, Xuner, ay hindi isang mabuting tao. Pero ako ang prinsesa ng imperyo ng Tianhun. Pwedeng lumuhod ang prinsesa. Ang imperyo ng Tianhun ay hindi luluhod. Halika, lumaban tayo muli. Ningjeng, dumating ka. Hindi ako pumunta para iligtas ka. Para iligtas ang mga tao sa likod mo. Fourth Soul Skill. Extreme Cold Moon Curtain. Qin Xiaoyue, sumunod ka sa akin sa pangunahing bulwagan. Himiao Air at Meiji, linisin ninyo ang plaza. Qingwan, tulungan ang mga sibilyan na lumikas sa South Gate. Wind Thunder Hall, Water Cloud Sect, at Allied Independent Cultivators.
Protektahan ang mga gilid. Kayo, dumaan sa South Gate. May sasalubong sa inyo sa labas. 300,000. Hindi ko alam kung ilan ang matitira. Ililigtas natin ang bawat isa na kaya natin. Ang ginawa ko sa'yo noon, hindi ko inaasahan. Napapayag ka pang iligtas ako. Ang nangyari noon, ako ang mali. Ako ay mayabang at mapagmataas. Ginamit ko ang aking kapangyarihan para apihin ang iba. Hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran. Iniligtas mo ang mga mamamayan ng imperyo ng Tianhun. Ibibigay ko ang aking buhay bilang kabayaran. Ipagtanggol mo ang iyong bansa. Ito ang utang mo sa mga mamamayan. Ang imperyo ng Tianhun ay nangangailangan ng isang bagong reyna, isang pinuno na para sa mga mamamayan, handang mamatay. Pinili mo akong maging reyna. Ang iyong amang emperador ay matanda na. Dapat na siyang magretiro. Tutulungan ka ng alyansa na umakyat sa trono upang maging bagong reyna ng imperyo ng Tianhun. Shun-Er, ito ang aking pangako sa'yo. Ako, Shun-Er, ay sumusumpa sa langit. Sa natitirang buhay ko, poprotektahan ko ang mga mamamayan hanggang kamatayan. Panginoong Ning Xiao Zongzu, pangunahing puwersa ng Anjing Hundian ay humahagupit patungo sa kampo ng alyansa. Ang pinuno ay ang pangalawang Panginoon ng templo na si Xian Doluo. Laban. Ito ang Anjing Molong Wuhun, pinagsamang depensa at atake. Nakita ko siya noong nasa Anjing Hun. Diyan pa ako. Nalipo lang isang sekta. Kailangan lang niya ng kalahating oras. Ika-4 na Hunji Jihan Yue mo. Ang Jihan Yue mo ay medyo kawili-wili. Ika-8 Hunji Anjing Tunchi. Bawi ng domain lahat, kumalat. Ang isang 50 level na Hunwang ay kayang tumagal ng aking ika-8 Hunji sa loob ng 3 paghinga. Magaling ka, ngunit hindi pa sapat. Yue Hua Zili, sa paglipas ng panahon, maaari mo akong patayin, ngunit wala ka ng panahon. Ning Zheng, Okay lang. Komandante ng alyansa tagapagmana ng Yue Hua Zili. Kung papatayin kita, matutuwa ang dakilang pari. Jun Wuye, ang iyong anjing sumpa ay nasa buto na sunugin ang Hunli. Hindi mo kayang tumagal kahit kalahating oras. Kalahating oras? Sapat na para patayin kita, Ning Zheng. Ipasa ang utos ng Panginoon ng Yue Yaoge. Pagkatapos kong mamatay, ikaw na ang susunod na Panginoon ng templo. Ang Yue Yaoge ay nasa iyong mga kamay na. Panginoon. Baliw ka, sinunog mo ang lahat ng Hunli. At ikaw mismo ay, alam ko? Jun Wuye, babalik ako. Panginoon. 10 taon na. Sabihin mo kay Lanshi. Hindi ko siya galit. Ang daang pinili niya. Hindi ko siya kayang samahan. Sabihin mong wag niyang sisihin ang sarili niya. Noong namatay ang mga magulang ko, iniligtas ako ng Panginoon. Sinabi niyang dadalhin niya ako sa lugar kung saan ako makakapagtanim ng bulaklak. Kuya, ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay antas 50 na. Panginoon, tinanggap ko na ang iyong buwan ng liwanag, aalis na ako, ipaghiganti ang iyong guro. Akala ng Dark Crystal Soul Temple na magkakalat kami. Nagkamali sila, bawat isa na nakatayo dito ngayon, ay may kinuha sa kanila ang Dark Crystal Soul Temple pamilya, paaralan, tahanan. Hindi ko alam kung tayo makakabalik ng buhay, pero isang bagay ang alam ko. Kung susuko tayo, ang mga namatay ay sayang lang. Sumusumpa akong mamamatay kasama ang Alliance. Ako ang nagsumpa sa iyo. Bakit mo masasabing hindi mo ako galit? Jun Wuya, gusto mo bang mamatay na lang? Imposible. Lilipulin ko ang Moonlight Pavilion. Aakyat ako sa trono ng Diyos. Hahaha. Kuya, nakuha ko na ang ikatlong soul ring. 1,500 taon na tinik na lason na baging. Ikatlong soul skill. Tinik na lason na gapos. Malaki ang improvement ng combat power ko. Ako ay nasa level 45 na. Malapit na akong umabot sa Soul King. ang ika-4 kong soul skill ay buwanang liwanag na resonance. Pwede nitong dagdagan ang soul power ng mga kakampi ng 30%. Dumating na tayo sa refining field, gamitin natin ang bagong soul skill. In Xiao Yue.
Ilang refining field ang meron ang Dark Crystal Soul Hall na ganito? Tito, pare-pareho ang bawat isa. Ika-4 na soul skill. Extreme Cold Moon Curtain. Ika-4 na soul skill. Buwan ng liwanag na resonance. Hanapin. Ang Dark Crystal Soul Hall dito ay tiyak na maraming bakas. Ning Zeng. Ito ang lugar kung nasaan ang High Priest. Ipahatid ang utos. Matapos makuha ng 3 hukbo ang kani-kanilang base, diretsyo sa hilaga ng walang pahinga. Susunod na istasyon, Main Hall. Ito ang pugad ng Dark Crystal Soul Palace. Ang buong bundok ay gawa sa Dark Crystal. 1,000 taon na ang nakalipas. Pinili ng mga natitirang puwersa ng Spirit Hall ang lugar na ito. Ang bundok ay na-assimilate ng Dark Crystal. Naging natural na hadlang. Ano ang kalakasan ng mga tagapagtanggol? Hindi bababa sa 2 Dark Crystal Elders ang naroroon. Lahat sila ay nasa antas ng Title Do Luo. Narating mo ang lugar na ito. Mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Inutusan ako ng Panginoon ng palasyo na magbigay sa iyo ng mensahe. Sabi niya, hindi kanya kinamumuhian. Hindi ako kinamumuhian. Siyempre hindi. Ayaw lang niyang samahan ako sa landas na ito. Noong araw, ang aking soul core ay nabiyak. Walang gamot sa buong mundo ang makapagpapagaling. Ngayon, naabot ko na ang tuktok bilang limit daw luo. At siya naman, ay mamamatay sa ilalim ng aking dark gold. Upang mabuhay ka, ginawa mong dark gold ang mga buhay na tao. Ito ba ang iyong daan patungo sa tuktok? Ang mahihina ay mga tapakan ng malalakas. Sa loob ng 1,000 taon, sa ilalim ng mga title daw luo. Sino ba ang walang mga bangkay? Ginawa ko lang ang patakarang ito, na maliwanag sa lahat. Kapag ako ay umakyat sa Diyos na kaharian gamit ang kapangyarihan ng Dark Crystal, ang mga patakaran ng buhay at kamatayan ay akin nang itatakda. Baliw ka. Hahaha, mas malakas lang ako kaysa sa inyong lahat. Ang mahihina ay walang karapatang pamuna. Ikasiyam na soul skill, Dark Crystal Giant Ape True Body. Ako ay nagbantay sa pangunahing palasyo sa loob ng 30 taon. Sa ilalim ng mga kamaong ito, hindi mabilang na title do luo ang namatay. Ikaw, isang soul king lamang. Paano mo ako lalabanan? Ika-siyam na soul skill, Dark Crystal Ghost Vine True Body. Sa ilalim ng aking Ghost Vine, walang nakaligtas. Maghiwa-hiwalay kayo. Huwag mong direktang harapin ang atake ng sealed title dolo. Yin Xiao Yue. Ika-4 na soul skill. Pagtusok ng formasyon. Ang tigulang na ito ay napakakapal ang balat. Ang pagtusok ng formasyon ay 1 pulgada lang ang lalim. Kuya, itong demonyo ay kumakagat. Umatras. Ikatlong soul skill, Phantom Slash Combo. Ang mga ugat ay nakabaon sa lupa. Kung hindi masaktan ang katawan mismo, kung gaano karami ang putulin, ganoon din ang tutubo. Ika-4 na soul skill. Pag-alog ng liwanag ng buwan. Ikaw, batang usa ng 1,000-year moonlight. Maganda ang iyong soul ring. Qingwan, okay ka lang? Okay lang. Nakayanan nyo hanggang ngayon, magaling kayo. Pero hindi sapat ang magaling. Ang pagsasama ng Dark Gold Power at ng Martial Soul ay hindi perpekto. Sa bawat buong lakas na atake, lilitaw ang sandali ng kawalan ng balanse sa pinagsamang bahagi. Ang puwang na iyon ang kanilang kahinaan. Combination skill ng Martial Soul, paglilibing ng buwan. Ghost Vine. Meiji, manatili ka. Bakit ka umiiyak? Hindi pa ako patay. 10,000 taon. Nabuhay ako ng 100,000 taon sa Qingdao da Senlin. Unang beses kitang makita. Hindi mo kaya ang alindog ko.
Naisip ko noon, iba itong tanga. Ningjeng, nabuhay ako ng 100,000 taon. Marami na akong nakitang tao. Ikaw ang unang tao na nagparamdam sa akin na may saysay ang mabuhay. Meiji, Ikaw pala ay isang 100,000 taong kaluluwang halimaw na nagbago ng anyo. Baliw ka, kung susunugin mo ang iyong pinagmulan, mamamatay ka rin. Nabuhay ako ng 100,000 taon. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Dakilang pari, iligtas mo ako. Absorbin mo ito. Ang aking singsing ng kaluluwa ay hindi ka sasaktan. ayoko ng singsing ng kaluluwa. Gusto kong mabuhay ka. Singsing ng kaluluwa ng 100,000 taong kaluluwang halimaw. Ilang tao ang nangangarap na makuha ito. Ikaw naman, ayaw mo. Ningjeng, sa loob ng Xingdou da Senlin ay may dagat ng mga bulaklak. Lila, namumulaklak minsan tuwing tagsibol. Bago ako nagbago ng anyo, gusto ko pumunta doon para magpainit sa araw. Kapag wala na ako, pumunta ka at tingnan. Nakakatandang kapatid. Si Meiji siya. Titingnan ko ang bulaklak. Sisingilin ko na siya. Ikalimang kakayahan ng kaluluwa. Pangpatay ng liwanag ng buwan. Unang kakayahan ng kaluluwa. Putol ng buwan. Aalis na ako. Isang Soul King ka lang? Kaya mo akong pigilan? Ikalawang kakayahan ng kaluluwa. Anino ng buwan. Ganitong antas ng kakayahan ng kaluluwa, gusto mo ring bitagin ang isang sealed title do luo? 30 taon akong nagbabantay ng lihim na lugar. Anong kakayahan ng kaluluwa ang hindi ko pa nakita? Ikatlong kakayahan ng kaluluwa, atake ng makamandag na bagay. Ikaapat na kakayahan ng kaluluwa. Napakalamig na tabing ng buwan. Ikaw, sa ganitong antas, kaya kitang patayin kahit tiisin ko lang. Ikatlong kakayahan ng kaluluwa. Paglalaho ng buwan. Kahit dalawang domain ay hindi ako mapipigilan. Ikalimang kakayahan ng kaluluwa. Pangpatay ng liwanag ng buwan. Itong tore ay para kay Meiji. Pinatay mo ang aking. 2 nakatatandang sealed title daw luo. Susunod ka na. Kapangyarihan ng liwanag ng buwan. Sa wakas ay lumago na hanggang sa puntong ito. Sa wakas, ang kapangyarihan ng buwan ay lumago hanggang sa antas na ito. Langsi, papatayin kita. Ang lakas ng iyong kaluluwa ay 59 lang. Sa akin, hindi pa sapat iyan. Ika-9 na kasanayan ng kaluluwa. Dark crystal na walang hanggan. Mula ngayon, ang Dark Crystal Soul Temple ay hiwalay sa mundo. Ningzeng. Hihintayin kita hanggang sa masira mo ang titulong Fanghao Dao Luo. Hanggang sa makamit mo ang ganap na kapangyarihan ng buwan. Batang Ginoong Ning. Elder Luke. Sinabi ng dating Panginoon ng Pavilion noong nabubuhay pa siya, kung wala siya, ibibigay ko sa iyo ang utos ng Panginoon. Ang mga natitirang alagad ng Munyao Pavilion ay ipinagkakatiwala ko rin sa iyo. Ang utos ng Panginoon ay tumanggap na ng bagong Panginoon. Mula ngayon, ikaw na ang bagong Panginoon ng Munyao Pavilion. May isa pa akong sasabihin. Binanggit ng dating Panginoon noong nabubuhay pa siya na may isang lihim na lugar sa kontinente, tinatawag na Ice Fire 2 Ice, kung saan maaaring muling buuin ang pisikal na katawan. Ang mahiwagang halaman ng Ice Fire 2 Ice. Ang pinakamainit at pinakamalamig na kapangyarihan sa mundo, kung saan sila nagtatagpo. Ang mahiwagang halaman ay sumisipsip ng kapangyarihan ng yelo at apoy upang lumago. Pupunta ako, kayo ay manatili rito. Bantayan ang nagkakaisang hukbo. Ipinangako mo na babalik ka, di ba? Ipinapangako ko sa iyo. Ningjeng, ang unang pagsubok ng Diyos ay magsisimula. Mayroon ka ng 5 soul rings. Ang sakripisyo ng isang 100,000, taong gulang na soul beast, ay tiyak na magbubunga ng soul bone. Ang kanyang soul bone ay nasa loob mo na, ngunit hindi pa ito nagigising.
Soul Bone. Noong sinunog niya ang kanyang pinagmulan, ang kapangyarihan ng Soul Bone ay ipinasok din niya sa iyong katawan. Ngunit ang Soul Bone na ito ay nahawa ng kapangyarihan ng Dark Crystal. Hindi pa ganap na nalinis. Ang paglilinis ng Soul Bone ay 9 na kamatayan at isang pagkakataong mabuhay. Kung makaligtas ka, ang Soul Bone ay magiging sa iyo. Pumutok ang lahat ng meridian. Maaari kang tumanggi. Kung tumanggi ka, mabibigo ang pagsubok ng Diyos. Ngunit sasabihin ko sa iyo, kung walang 100,000 taong Soul Bone, kahit na mahanap mo ang mahiwagang halaman, hindi mo kakayanin ang kapangyarihan na kailangan para buhayin siya. Ang paglipat ng lakas ng kaluluwa ay papatay sa iyo at hindi siya mabubuhay. Pumapayag ako. Sinasabi ng sinaunang aklat, ang Ice at Fire 2 Ice Eye ay matatagpuan sa loob ng Stardew Great Forest, kung saan nagtatagpo ang matinding init at lamig. Dahil sa inyo, sinimulan ng High Priest ang Dark Crystal Eternal. Kaming mga nasa labas ay naging mga itinapon na. Kung marunong kang makisama, umalis ka na. Narinig ko na mayroon kang 100,000 taong Soul Ring at pinatay mo ang Giant Ape at Ghost Vine. Kung papatayin ka namin, magkakaroon kami ng kapital upang tumayo sa kontinente. 5th Soul Skill, Moonlight Suppression. Moonlight Suppression. Isang soul skill sa antas ng title do Luo. Ang iyong soul power ay nasa level 59 lang. Hindi mo ako matatali. 4th Soul Skill, Extreme Cold Moon Curtain. Second Soul Skill, Moon Shadow. Ang iyong soul power ay naubos na. Pagkatapos ng pag-ataking ito, malamang hindi ka natatayo, di ba? Umatras tayo. Hintayin nating maubos ang kanyang soul power. Ito ay ang 100,000 taong Moonlight Ice Spirit Beast na kumakain ng liwanag ng buwan. Nakasulat sa sinaunang aklat, akala ko extinct na ito. Naimpluwensyahan ka ng Dark Crystal kapit lang. Gagamitin ko ang Moonlight Power para linisin ka. Gising ka, hindi ako pumunta para saktan ka. Makinig ka, alam kong naiintindihan mo. Maaari kong linisin ang Dark Crystal sa katawan mo. Pero kung patuloy kang ganito lumalaban, hindi kita matutulungan. Sige, huwag kang gumalaw. Meiji, ikaw ba yan? Ito ay umabot na sa level 60. Ikaw, munting nila lang, talagang marunong kang magpasalamat. Ibig mong sabihin, handang dalhin ako sa Binghuoli ang iyan. Pero ang mga tao ng Dark Crystal Temple ay palaging hinahabol ka. Hindi mo sila kayang labanan. Tulungan mo akong makapasok sa Binghuoli ang iyan. Tutulungan kitang linisin ang natitirang Dark Crystal. Deal. Ang espiritu na hayop ay nasa loob. Sinabi ng High Priest, ang Yue Hui Bingling Show ay kumakain ng liwanag ng buwan. Ang mga Soul Ring at Soul Bone nito para sa Dark Crystal Soul Control ay napakahalaga. Hulihin ng buhay. Ang usapan kanina, magsisimula sa mga taong ito. Kibao Liulita. Sino ba to? Bata, andito ka rin pala. Umalis ka. Hundi, antas 60. Naka-advance ka na. Ginoo, wala pa siyang ika-6 na singsing ng kaluluwa. Walang ika-6 na soul ring. Ano ang pagkakaiba ng Hundi at Hunwang? Para sa iyo ang mga taong ito. Nangako akong tutulungan kang linisin ang Dark Crystal at gagawin ko iyon. Sabay kayong dalawa. Buhay na hulihin ang Ling Show. Patayin ang batang iyon. Unang soul skill, Moon Slash. Ning Zeng. Pangalawang soul skill, Moon Shadow. Pang-apat na soul skill, Extreme Cold Moon Curtain. Domain lang ng 5 ring. Akala mo ba mahuhuli mo ako? Pangatlong soul skill,
Moonblade. Isang 100,000 taong Ling Show. Iyan lang ang kaya mo? Ang iyong cultivation ay nasira ng Dark Crystal sa mahabang panahon. Nasira na ang iyong pundasyon. Tama ang sinabi ng High Priest. Hindi ka na magtatagal. Anong ginagawa mo? Hindi, nangako akong tutulungan kang mag-evolve. Sigurado may paraan. Ika-6 na Soul Ring, 100,000 taon. Imposible. Ang Ling Show na iyon, ubos na ang enerhiya nito. Paano ito nakapag-alay? Ika-6 na Soul Skill. Moonblaze Ice Explosion. Tama ang sinabi ng High Priest. Nasa iyo nga ang kapangyarihan ng buwan. Ito ang espiritu ng Moonlight Beast. Dinadala niya ako patungo sa Ice Fire Ice. Inapo ng Seven Treasures Glazed Sect. Nakarating ka rito, ibig sabihin nakapasa ka sa Moonlight Trial at sa pagsubok ng Extreme Cold Heart. Seven Treasures Glazed Pagoda, ang rurok ng support-type soul weapons. Upang iangat ang Seven Treasures tungo sa 9, dito kailangan gamitin ang yin at yang na enerhiya para dalisayin ang tore. Kung makakayanan, magiging 9-colored ang Seven Treasures. Kung hindi, masisira ang tore at mamamatay ka. Tatanggapin mo ba ang pagsubok na ito? Oo, tatanggapin ko. Ibig sabihin, sa Ice Fire Ice, kung saan nagtatagpo ang matinding init at lamig, gamit ang yin at yang energies, dalisayin ang Seven Treasures Glazed Pagoda. Moonlight Trial, pagtagumpayan ng demonyo sa puso. Extreme Cold Heart, maunawaan ang determinasyong protektahan, sumulong para sa minamahal, maging matapang para sa kaibigan. Siya ay nagsasanib, kung makakayanan, ang Seven Treasures Glazed Pagoda ay magbabago. Kung hindi makayanan, masisira ang tore at mamamatay. Hinihintay pa ako ni Meiji. Ang mga kakampi ay naghihintay sa labas ng Dark Crystal Eternity. Hindi ako pwedeng sumuko dito, magsanib ka. Siyubao Liulitore. Sa loob ng 1,000 taon ng aming sect, maliban sa si Yu Kai Shennu na umakyat sa kaharian ng mga Diyos, wala ng pangalawang tao, karapatan na maging Diyos. Nakuha ko na. Ito ang sinabi ni Senyor Lu na halamang celestial. Siyang si Duan Changhong. Nakatala sa sinaunang aklat, ang makakuha ng halamang ito ay maaaring muling hubugin ang katawan, baliktarin ang buhay at kamatayan. Ito ang pagsubok ng halamang celestial. Kailangan ng dalisay na pusong nagbabantay upang makapasa sa pagsubok. Kung may kahit na anong masamang isip sa puso, ang halamang celestial ay masisira sa sarili. Walang sino man ang makakakuha. Dumating ka ng mas huli kaysa inaasahan ko. Sino ka? Ako ang iyong inabando ng alyansa, ikaw na nag-iwan sa kanila. Peke, ito ay isang ilusyon. Ito ang nasa kaloob-looban ng iyong puso, ang pinakakinatatakutang eksena. Sumuko ka, hindi mo maililigtas ang lahat. Mas mabuting lunukin na lang ang halamang celestial. Lalakas ang espiritual na kapangyarihan, at aakyat sa kaharian ng mga Diyos. Hindi ko hahayaang dumating ang araw na iyon. Kukunin ko ang halamang celestial, hindi para sa aking sarili, kundi upang protektahan ang aking minamahal at upang lipulin ang Dark Crystal. Meiji, kaya bang linisin ng halamang ito ang kaluluwang iniwan mo sa akin? Masakit? Noong kinain ka ng Dark Crystal, ganyan din ba kasakit? Nakalimutan ko. Pero okay lang. Ito ang ibinigay ko sa'yo, ang panlabas na kaluluwang buto na Huanling Bracelet. Protektahan ka nito 3 beses laban sa pag-atake ng mas mababa sa Diyos. Ingatan ka para sa akin. Meiji, ang dami mong ibinigay sa akin. Mabuhay ka lang.
at ibalik mo ako. Gusto kong makita ang kontinenteng binantayan mo para sa akin. Ano ang itsura? At 10,000 taong Juan Lingkat na kanang bisig buto, ganap na nagbago, unang pagsubok ng Diyos, pumasa. Ang singsing ng kaluluwa na ito ay mula kay Nain Color Davin Lady, ipinagkatiwala sa akin na ibigay sa'yo. Kapag naabot mo na ang posisyong Seal Doluo at natapos ang ikalawang pagsubok ng Diyos, ang Acacia Heartbreak Rainbow ay gagamitin para buhayin ang Juan Lingkat. Huwag mo akong patagalin. Ningxing, sa loob ng 3 araw, pumunta sa pangunahing templo upang lumaban sa akin. Kung hindi, sisimulan ko ang Dark Crystal Formation, at gagawing Dark Crystal, ang lahat ng nilalang sa buong kontinente. 3 araw. Ang kapalaran ng kontinente ay nakasalalay dito. Hindi pa bumabalik ang batang pinuno na sining, ngunit hindi tayo hihintayin ng Dark Crystal Soul Palace. Sa labas ng pangunahing palasyo, may isa pang outpost ng Dark Crystal. Mas mabuting linisin muna ang paligid. Butulin ang kanilang mga braso. Ang pinakamalakas sa mga tagapagtanggol ay ang Scorpion Tiger Doluo. Nakaabot na siya ng level 94. Kayo tatlo, pangunahan ang Allied Forces upang lipulin ang mga puppet. Ako na ang bahala sa Scorpion Tiger Doluo. Elder Lu, ikaw lang mag-isa. Inutusan ng Panginoon ng templo na si Ningjeng ang mamumuno. Ako ay isang title Doluo ng Moon Radiance Pavilion. Susundin ko ang Panginoon ng templo kahit sa apoy at tubig. Binibining Qingwan. Gaano kalawak ang abot ng iyong tugtog? Kung saan man narating ng Allied Forces, lahat ay maaabot. Mabuti, isang tao ang nagpapatahimik ng libu-libong hukbo. Ako ay mapalad ngayong araw na masaksihan ito. Tara na! Ika-4 na soul skill. Moonlight Resonance. Ikatlong soul skill. Thorn Poison Bind. Ikalawang soul skill. Green Silver Pierce. Ika-4 na soul skill, Break Formation Thrust. Chen Yuan, isang title Doluo ng Moon Radiance Pavilion. Patay na si Jun Wuye. Ikaw naman ang nagtatanggol ng Allied Forces para sa kanya. Wala na ang Panginoon ng templo. Nariyan pa ang Moon Radiance Pavilion. Ika-siyam na soul skill, Moonlight Slash. Haha, ang Moon Radiance Pavilion ay ganun lang pala. Ika-7 soul skill, Martial Soul True Body. Elda Lu. Elder Lu, huli na ako. Siyam na antas na siyam na hiyas na tore. Sa loob ng 1,000 taon ng Kibaw Liu Lizong, maliban sa siyam na kulay na diyosa na umakyat sa mundo ng mga Diyos walang ibang tao. Ang espiritual na kapangyarihan ng kuya ay nasa level 75 na. Siyam na hiyas na tore. Kung ang Panginoon ay may espiritu sa langit, maaaring maliwanagan. Kaya pa po bang lumaban ni Senior Lu? Ang title Du Luo ng Yu Yao Pavilion, hindi madaling matumba. Mga alagad ng Kibaw Liu Lizong, makinig. Ang aming espiritu ay ang siyam na hiyas na tore. Ang pinakamalakas na support spirit sa kontinente. Ngayon, kailangan ko kayo sumama sa akin sa laban ngayon. Ang mga alagad ng Kibaw Liu Lizong sumunod sa akin upang talunin ang kalaban. Level 75 na Spirit Saint. Ang bilis ng iyong paglago, mas mabilis kaysa kay Jun Wuye noong panahon niya. Ngunit gaano man kalakas ang siyam na hiyas na tore, hindi kayang bayaran ng agwat ng ganap na lakas. Ika-7 spirit skill, tunay na anyo ng espiritu. Magaling na, tunay na anyo ng espiritu. Prinsesa Ning, tutulungan kita. Senior Lu, ang kaliwang daan ay sa iyo. Siyam na hiyas na tore. 30 taon akong nagbabantay sa pangunahing bulwagan. Ngayon, mamatay sa ilalim ng tore, na ito ay walang pagsisisi. Ningjeng, hanggang dito na lang. Kabataang pinuno ng sekta na si Ning. Ang Yu Yao Pavilion ay nasa iyo na. Ginoong Lu. Ang mga natitirang alagad ng Yue Yao Ge, ipinapaubaya ko sa iyo.
Ginoong Lu. Hindi mo pa nakikita ang mga alyadong hukbo na sumalakay sa pangunahing bulwagan. Oo, wala akong silbi. Ning Zeng. Kusang bumubuo, ikawalong Soul Ring. Imposible. Ang Soul Ring ay dapat makuha sa pamamagitan ng pagpatay ng Soul Beast o tumanggap ng biyaya ng Diyos. Wala pang taong nakakagawa ng kusang pagbuo ng Soul Ring. Maliban kung ang kanyang katawan ay may antas ng pagkakasundo sa kapangyarihan ng Moonlight, ay halos 100% na hindi siya ang sumisipsip ng Moonlight, kundi ang Moonlight ang kusang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ika, 85 antas na Soul Downing Jeng ikaw, kumpara sa sinumang. Henyo na nakita ko ay mas karapat-dapat sa kapangyarihan ng Dark Crystal. Bakit hindi ka sumali sa Dark Crystal Soul Temple? Sa loob ng 3 taon, maaari kang maging Super Doluo. Sa loob ng 10 taon, maaari kang magkaroon ng God position. Ning Zeng, huwag kang maniwala sa kanya, punong guro Ginoong Lu. Nakalimutan mo ba kung paano sila namatay? Wala kang dapat paniwalaan sa kanyang sinasabi. Isipin mo si Ate Meiji. Isipin mo si Ginoong Lu. Ang Dark Crystal ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Sapat na lakas. Sapat na lakas upang hindi na hayaan na may sinumang mamatay sa harap mo. Tama ka. Ang Moonlight ay hindi sapat na malakas. Laging may namamatay. Laging may nagtitiwala sa akin ng kanilang buhay. Ngunit ang Dark Crystal ay mas hindi sapat. Gusto mo akong magnakaw ng kapalaran ng iba para gamitin ko na naginip ka. Ika-4 na Soul Skill Taginting ng Buwan. Unang Soul Skill, Kabanata ng Lakas. Little Master, ang aking musika ay kasama mo. Ikalawang Soul Skill, Berding Pilak na Saksak. Ikatlong Soul Skill, Tinik Lason Gapos. Kuya, nahawakan ko siya. Ngayon na. Ika-4 na Soul Skill Formation Break Stab. Mas mahina ang kanyang kanang depensa kaysa sa kaliwang bahagi. Dilim na kristal na pagkalat ay hindi pagganap na natatakpan. Ika-5 Soul Skill Moonlight Execution. Ika-8 Soul Skill Moonlight Annihilation. Mas malakas ka kaysa kay Jun Wuye noong panahon niya. Pero hindi mo ako mapapatay. Ang Dark Crystal Core. Kung hindi ito masira, hindi ako mamamatay. Qingwan, kailangan ko ng mas malakas na atake. Gusto mo bang sumama sa akin? Spirit Fusion Skill Moonlight Annihilation. Annihilation Light. Imposible. Paano ang Dark Crystal Core ay masira ng isang Soul King level na fusion skill? Ano ang sinabi ni Jun Wuya bago siya mamatay? Sabi niya hindi siya napupot. Hindi niya ako kinamumuhian. Hindi niya talaga ako kinamumuhian. Ano ang silbi niyan? Ang kapangyarihan ng Dark Crystal ay nag-ayos ng aking soul core. Pero ginawa rin akong ganito. Hindi tao, hindi multo. Hindi Diyos, hindi demonyo. Hindi na ako makakabalik. Hindi na rin siya makakabalik. Noong nabubuhay pa siya, ayaw niyang makipagkita sa akin. Natatakot siyang makita ko siya, naging anyo ng Dark Crystal. Pero hindi niya alam. Matapos akong maging ganito, ang pinakakinakatakutan ko ay, na kapag nakita niya, masasaktan siya. Inutusan ako ng Panginoon ng Tore na dalhin sa iyo ang mensaheng iyon, para malaman mo, na hindi siya kailanman sinisika sa pagpili mo sa landas na iyon. Pero ang mga ginawa mo pagkatapos, wala akong karapatan na patawarin ka para sa mga biktima. Ang mga utang na buhay na ito, kailangan mo ng bayaran. Ika-7 Soul Skill, Soul Triform.
Unang soul skill, Moon Slash. Ganyan lang ba ang antas ng soul skill mo? At gusto mo akong labanan? Ika-4 na soul skill, Feather Light Arrow. Ika-4 na soul skill, Extreme Cold Moon Curtain. Ika-3 soul skill, Lunar Eclipse. Ika-4 na soul skill Moonlight Resonance. Ika-2 soul skill Green Silver Thrust. Ika-3 soul skill Thorn Poison Bind. Ika-4 na Soul Skill Break Formation Thrust. Napakalaki ng kanyang Dark Crystal Power na offset ang counter effect dahil sa malaking agwat ng antas, kailangan ng mas malakas na purification. Sayang, 85 level lang ang soul power mo. Kung ngayon ay 79 na level, ka at nakatayo rito, malamang patay na ako. Pero ngayon, hindi sapat. Ikalawang soul skill, Moon Shadow. Ang kanyang Dark Crystal Phoenix. Napakalaki ng kapangyarihan ng kanyang tunay na anyo, sa direktang laban, hindi ko siya maubusan ng lakas. Kailangan kong hanapin, ang puwang ng kanyang Dark Crystal Power. Dati nang nabasag ang kanyang Soul Core ang naayos na bahagi at ang kanyang original na Soul Power ay magkasalungat. Sa bawat buong lakas na pag-atake, lumalawak ang crack ng pagtataboy sa isang iglap, iyon ang kanyang puwang. Ikawalong soul skill, Moonlight Annihilation. Patayin mo ako. Patayin mo ako. Ang kapangyarihan ng Dark Crystal na ito ay nilalamon na ang aking buto at puso. Hindi ko na kaya. At ayaw ko nang magtiis. Hindi kailanman sinabi ng Panginoon ng Tore, ngunit gusto kong tanungin ka para sa kanya. Nagsisi ka ba? Dahil sa kapangyarihan, pumasok ka sa Dark Crystal. Dahil sa obsession, sinira mo ang Lunar. Hanggang sa puntong ito ngayon, hindi ka ba talaga nagsisi? Ano ang magagawa ng pagsisisi? Ako ang pumili ng landas. Ngayon, ito ang aking pinahinatnan. Kasalanan ko ito. Kuya Ye. Tapos na ang lahat. Naayos na ang lahat. Dapat na tayong bumalik. Binata, sa tingin mo ba tapos na? Ang iyong sinira ay balat lamang ng Dark Crystal Soul Temple. Unang Espiritu Technique. Putol ng buwan. Ano ba talaga ito? Patay na silang Shi ang Dark Crystal Soul Temple, ay dapat wala ng mas malakas na mandirigma. Hindi ito ang kapangyarihan ni Langshi. Sa loob ng 1,000 taon ng Dark Crystal Soul Temple, matapos ang bawat mataas na pari ay masira ng Dark Crystal, ang Dark Crystal sa loob ay hindi naglalaho, kundi naipon sa pinakamalalim na bahagi ng pangunahing templo. Ito ang tunay na Dark Crystal Soul Temple, ang tunay na core. Hindi inaasahan. Totoo pala. Kapangyarihan ng buwan. Sa wakas, hinintay na kita, lalamunin kita. Ang kapangyarihan ng buwan at Dark Crystal ay magsasama. Maaari kong lampasan ang huling hakbang. Mula sa demigod ay maging tunay na Diyos. Ikawalong Espiritu Technique. Paglipol ng buwan. Ang iyong kapangyarihan ng buwan ay malayo sa sapat. Ikalimang Espiritu Technique. Pagpatay ng buwan. Ika-4 na Espiritu Technique Resonansiya ng buwan. Pangalawang Espiritu Technique Bughaw Pilak na Sprint. Ika-4 na Espiritu Technique, pag-atake sa formation. Hahaha. Ang tagapagmana ng kapangyarihan ng buwan ay patay na 1,000 taon na ang nakalipas. Ang siyam na kulay na diyosa ay nagsil sa akin. Makalipas ang 1,000 taon, ang kanyang inapo ay namatay sa aking kamay. Ang kapangyarihan ng buwan ay ganun lang. Siya ang humarang ng nakamamatay na tama para sa akin. Anong iiyak mo? Matigas ang buhay ng kuya mo. Hindi mamamatay. Buto ng kaluluwa ng wanling na pusa at ang huling lakas, humadlang ng isang tama para sa'yo. Pero ang buto ng kaluluwa ay nagsara na. Wala ng pangalawang pagkakataon. Mamamatay ka pa rin. Ang huling sinabi sa akin ng siyam na, kulay na diyosa, ang lakas ay ginagamit para protektahan. Matagal ko bago na unawaan ang salitang iyon. Hindi para protektahan ang sarili, kundi para protektahan ang mga tao sa likod mo. Ito ang liwanag ng diyosa ng buwan. Imposible. Hindi pa niya minana ang posisyon ng diyosa ng buwan.
Paano niya magagawang sindihan ang liwanag ng Diyosa ng buwan? Hindi ko minana ang posisyon ng Diyosa ng buwan. Ngunit ang Diyosa ng buwan ay nakabitin sa langit. Walang hanggang nanonood lamang. Hindi niya alam kung paano protektahan ang isang tao. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Ito ang soul ring na ipinagkaloob ng Diyos. Ningjeng, lahat ng pagsusulit ng buwan ng Diyosa ay naipasa mo. Ngayon, ang posisyon ng buwan ng Diyosa ay sa iyo na. Imposible ang posisyon ng buwan ng Diyosa. Nilamon ka nito. Ang buwan ng liwanag at madilim na kristal ay nagsanib. Ako na ang bagong buwan ng Diyosa. Kung gusto mo siyang galawin, kailangan mo akong daanin. Kuya, mag-focus ka sa iyong pag-angat. Nandito kami para sa iyo. Gaano karami ang kakagatin mo? Ganyan ako lalago. Tingnan natin kung sino ang mas matiyaga. Ang aking sibat ay para lamang sa iyo. Ningjeng, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Yueyao Pavilion. Panatag ako. Ang ina po ng Seven Treasures Glazed Sect. Hindi mo ako binigo. Hoy bata, sa wakas narating na natin ang puntong ito. Sapat na, ako na ang bahala. Ikasiyam na soul skill. Pagbaba ng Moon God. Young Master, ang aking tugtog ay kasama mo. Kuya, natrap ko siya. Soul Fusion Skill. Hatol ng Moon God. Moon God, kahit minana mo ang Moon God, ano naman? Hindi mo ako mapapatay. Ang Dark Crystal ay hindi nasisira. Hindi ako mamamatay. Imposible. Paano nangyari na ang iyong Moon God Light ay naglinis ng aking Dark Crystal Source? Sa loob ng 1,000 taon, nilamon ko ang hindi mabilang na mga Soul Master, ang kanilang Soul Power, ang kanilang buhay. Lahat ng sa kanila ay nasa loob ko. Hindi mo maaaring linisin yon. Yung mga taong nilamon mo, bawat isa ay may sariling pangalan, sariling sekta, sariling mga taong pinoprotektahan. Itinuring mo silang kapangyarihan. Itinuring mong hakbang, pero tao sila. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Lakad. Natakot mo ako. Noong tinangay ka ng sabog, hindi ka gumagalaw. Akala ko patay ka na talaga. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Okay lang. Kung gagawin mo ulit ito, gagamitin ko ang tsingingkaw para itali ka. Hindi kita hahayaang pumunta kahit saan. Sige. Itali mo ng mahigpit. Masakit ba? Hindi masakit. Wala bang problema ang baril? Wala. Nasaan ang pulseras mo? Babalik siya. Meye. Sinabi mo na kailangan kitang hanapin muna. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Anong tinitingnan mo? Hindi mo pa ba nakita ang 100,000 taong soul beast na nabuhay? Hindi mo pa ba nakita ang ganito kaganda? Kanino ka natuto noong mga araw na tulog ako? Mabuwag na ang alyansa ngayon. Ang Dark Crystal Soul Temple ay winasak na. Ang bawat sekta sa kontinente ay muling magtatayo. Ng Kibaw Liuli Sekta. Ang Defense Array ay laging nakabukas. Kung mayroong panlabas na kaaway, ang bandila ng alyansa ay handang itaas muli. Kuya, kahit saan ka pumunta, susunod ako. Huwag mong subukang iwanan ako. Ngayon, may utang ka sa akin. Sa susunod at sa susunod pang mga buhay, unti-unti mong bayaran. Ang aking sibat ay sumusunod pa rin sa iyo. At pagkatapos? Pagkatapos, babalik muna sa sekta. Ang braised pork sa kantin, matagal na akong hindi nakakain nun. Ningjeng,
Nakuha mo na ang posisyon ng Moon God. Ngayon, maaari kang sumama sa akin sa kaharian ng mga Diyos. Panghawakan mo ang liwanag ng buwan, magpakailanman. May 4 akong asawa. Pwede ko bang isama sila? Patakaran sa kaharian ng mga Diyos. Ang mga Diyos ay maaaring magdala ng pamilya, ngunit 4. Sa buong kaharian, iilan lang. Ang Diyos ng emosyon ay mas marami pa sa iyo. Binata, ingatan mo ang iyong katawan. Alam ko. Nais ba ninyong sumama sa Kanya sa kaharian? Kapag pumasok kayo sa kaharian, kayo ay magiging pamilya ng Diyos. Mabuhay kasama ng langit at lupa, ngunit kailangan ninyong iwanan ang lahat sa mundo. Sasamahan ko siya. Kung saan siya pupunta, doon din ako. Sasama rin ako. May lugar ba sa kaharian para magtanim ng asul-pilak na damo? Siyempre, sasama ako sa kanya. Kahit 100,000 taon pa, sulit. Hehe, maraming asawa, maraming gulo, pero kailangan itong tanggapin. Tara na. Elder, naging Diyos na ba talaga ang batang pinuno? Totoo, nakita mismo ng lolo ko. Ang pintuan ng liwanag ng buwan ay bumaba mula sa langit. Ang batang pinuno kasama ang 4 na asawa ay sumakay sa ulap at umalis. Batang pinuno, nakikita mo ba kami mula sa kaharian ng mga Diyos?